Ito po ang pinunta natin dito, ang presensya ng Panginoon. Kanina pa lamang po nung gaantay po tayo, mas nauna pong magantay ang Holy Spirit. Kanina nga po, share ko lang po, kasi we always set the alarm ng 3:45. Although kagabi kasi po may music training pa kami kagabi. Siguro nakatulog na rin kami mga around mga 11:30 na rin. And then naalalayan ko din si Sister Joanne kasi medyo yung kanyang yung pong naka-second dose na po kasi siya ng vaccine. So siguro yung ano lang yung temperature niya, pero praise God wala naman siyang lagnat. Yay. Salamat po sa prayers. At sinama din namin sa upper room. And then ano po kanina ang prayer ko lang kagabi, Panginoon, bigyan niyo po kami ng masarap na pagtulog, nakapahingahan ng full strength. Siguro po mga ilang consecutive mornings na po yun, kada morning prayer jam, nauunahan ko ng 1 minuto yung alarm. Nakaka-amaze lang po ang Holy Spirit. Mga parang siya mismo, He is yearning to meet us today. Yes. Yun po ang napakasarap i-meditate. Kaya ngayon po umagang ito, let's continue to welcome the Holy Spirit in our midst. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon ngayon pong umagang ito. Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. Let's sing songs of praise. Come on, you can play your instrument. Let's sing melody of praise to the Lord. Hallelujah! Glory, glory to the highest. Glory, glory to the highest. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong hininga, sa panibagong lakas, sa panibagong buhay, Panginoon. Kami po ay nagising na may malakas na pangangatawan. Kami po ay nagising na ang paligid po namin ay payapa. Wala pong anumang karahasan sa paligid. Nagpapasalamat po kami. Dahil ang sabi niyo po sa inyong salita, O Diyos, your mercies are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Napakadakila ng inyong katapatan. Kaya sa ganito pong sitwasyon, O Diyos, we woke up early in the morning. Isa lamang po ang dahilan para katagpuin po namin ang inyong banal na presensya. Let's offer this song to the Lord. Nasa harap po ang ating lyrics at ang ating chords. So you can play along with us. Let's praise the Lord together. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Minsan pa po, sa pagbukang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Walang hanggan kitang pupurihin. Walang hanggan kitang sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpayas, Lord, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin. Walang hanggan kita mamahalin. Minsan pa po, let's sing the verse. So ganito pong bukang liwayway. Sa pagbukang
sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Minsan pa po sa pagpapakaliwayway, ako'y aawit ng walang hanggan. Yes, God. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Walang hanggan kita papurihan, kita pupurihin. Walang hanggan kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin. Walang hanggan kita mamahalin. Let's lift up our hands to God. Walang hanggan kita pupurihin. Kaya po ng mga alon pa, Panginoon. Walang hinto sa pag-aalon. Allow us, Lord, to our worship to become unstoppable. Ano man po ang sitwasyon ng buhay namin, Lord Diyos, umapawin niyo po, Panginoon. Kita. Minsan pa po, for the very last time, walang hanggan. Walang hanggan kita pupurihin. Walang hanggan kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin. Walang hanggan kita mamahalin. Let's sing melody of praise to the Lord. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Walang hanggan ka namin pupurihin o sasambahin. Dakila ka, O Diyos. Sa buhay po namin, Panginoon, malwalhati ka, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Karapat-dapat ka, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Luwalhatiin ka, O Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Buong puso't kaluluwa sa'yo, Diyos. Oh, the presence of the Lord is in our midst. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. We welcome your very presence, Lord. Luwalhatiin ka po, Panginoon. Pangunahan po tayo ni Brother Ravi sa ating pong opening prayer. Brother Ravi. Hallelujah, hallelujah. Lord, you are great. You're omnipotent. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa umaga po ito. Salamat po Diyos sa pribilehiyo na naman Panginoon na kami Panginoon ay nagsama-sama. Lord, hindi man po kami sama-sama physically, but Lord God, alam po namin that you are limited by distance, space, and time. Alam po namin Panginoon na hindi po nagkataon Panginoon ang gathering na ganito. Lord, kailangan po namin Panginoon sumabahay Panginoon. Kung ano man Panginoon ang ginagawa Panginoon ngayon ng mundo Panginoon sa amin. Lord, sa kabila pa po ng pandemic po na to, Lord, hindi po kami makapalimita Panginoon, natambahin ka, purihin ka po o Diyos, ng aming mga puso, ng aming mga awitin po Panginoon. Lord, sa umaga po ito,
Dalangin po namin na muli mong katagpuin ang bawat isa po sa amin. Yes. Lord, you know the desire of our heart. Lord, you know the deepest desire, Panginoon. Lord, marami man po yung nawawalan po ng pag-asa dahil po sa pandemic po na to. But Lord God, hayaan niyo, Panginoon, na gamitin mo lang, Panginoon, ang buhay, Panginoon, ng mga morning prayer jammers, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng pag-asa sa mga tao sa pamagitan, Panginoon, ng mga awitin, pamagitan, Panginoon, ng mga pagsamba sa aming mga puso. Lord, maging sa maririnig po namin ngayong umagang to. We pray, Panginoon, for the Holy Spirit to guide us, to speak with us, O God. Let your anointing flow sa bawat isa po sa amin. Lord, sa iyo lang po namin tinitiwala ang lahat-lahat po sa buhay po namin ito. Lord, we prepare our heart, we prepare our mind, O God. Lord, hindi po kami bumangon, Panginoon, ngayong umagang to para lang, Panginoon, makinig, kundi, Panginoon, para po makiisa sa pagsamba. Amen. Yes, God. Para po, Lord God, makiisa, O Diyos, sa papuri. Lord, sa pagkakataon po na to, Lord, payagan niyo, Panginoon, basta po sa amin na katagpuin po noon ang inyong banal na presensya. Yes, God. Sa pagkakataon din po na ito, Panginoon, anoint, Panginoon, the speaker, Panginoon, kila kayo Marlon, kaya Ate Joan, Panginoon, na ginamit, Panginoon, para Lord God. Panimulan, Panginoon, ang morning prayer jam po na to. Salamat po, Panginoon. Maging sa mga naki-join, Panginoon, Lord, all over the world, Panginoon, sa Zoom po na to. We pray, O Diyos, for your anointing, for your understanding. At Lord, pinapangako po namin na sa paikinig po namin ito, Lord, ibibigay po namin sa inyong buong attention po namin, ang buong umaga po na to, o buong oras po na to, Diyos. Sa isang oras po na to, sa inyo na po namin pinagkakatiwalaan lahat. Minsan pa po, maingat po namin sa binabalik ang pinakamataas sa papuri. Salamat pagsamba, itong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin Panginoon, yung the best clap of praise to our living God. Bago po tayo mag-start, nakikita nyo po doon po sa participants, of course, lahat naman po tayo naka-Zoom interface. Bago po tayo mag-start, can you pick up 3 names? Pero this time po, you have to remember the 3 names. At ipapanalangin po natin sila sa buong linggo. Ako po ay nakakuha na ng 3 pangalan. So, ito po ay covenant ko po sa linggong ito, Ate Joanne, that I will pray for this person. Kasi po, yun po yung, ang sabi po ng salita ng Diyos, we have to pray in all occasion. Especially for us the saints. Tayo po ay, mga para Ate Joanne, extension to ng upper room. True. And also, hindi natin alam eh. It's seemingly parang ang prayer sobrang ano lang. Parang you just spoke your words pero in the heavenly realms, it's Yes. very powerful. It's all we ever need talaga para lumakas tayo. Remind ko lang po na lagi po namin sinasabi sa upper room, binabanggit namin lagi yung Revelations chapter 5. There is a bowl and there is a harp in heaven. The bowls are the prayers. Kaya po kapag in-encourage po namin kayo to pray for a specific person, this time 3 tao po yung ating ipagpe-pray. Pick lang po kayo doon sa mga participants natin. Right now we are 137 participants. Pili lang po tayong 3 na ipapanalangin po natin buong linggo. We know and we believe na meron pong magagawa yung prayers natin. Amen. Tapos, at the same time, yung harp. Kaya po, meron pong pagsamba sa kalangitan. Gaya po, ngayon, early in the morning, talagang inaawitan natin ng Panginoon, sineserenade natin. And late in the evening para sa mga nasa Late ibang in the bansa. evening or afternoon Yeah. sa mga nasa ibang bansa po. Pero sa heavenlies, ang sabi po sa Isaiah, tsaka sa Revelation, they never stop saying, Holy, Holy. 24/7. Yan talagang walang hangganan na pagsamba. Pagsamba. Yun pong song na yun, nasa isang outing po kami ng actually hindi siya Jam lang. Jam lang. Walang Pero kasamang kasama yung singer. mga wife nung mga jam. Yeah. Meron po kasi kami tinatawag na jam outdoor. And then, andito kami sa isang beach. Nagising po ako ng mga ganong oras, mga 3:45, 4. Nawa ko yung gitara ko. And then, nasa D lang ako noon. D. And then,
Ako ko po, ito po siguro yung parang intro na rin po ng ating topic. I believe ang bawat isa po sa atin naka-experience na naririnig nila ang Holy Spirit na umaawit. Mm. Meron ka naririnig na awit and then May you just... melody, may words. May melody, may word, yes. And then, sinusundan mo na lang siya because all of us have been given the gift sa pag-awit, sa pagtugtog. And then, nag-bubble up na po yung chorus. Walang hanggan kitang pupurihin. Habang, kasi yung alon, wala talagang hinto. Hindi siya natitigil hanggang, I mean, pag pinagmasdan mo siya, napaka-consistent yan. Napaka-consistent ng alon. And then, I write it down. Tapos nung morning, sinabi namin dun sa jam, sige, ano tayo? Collab tayo. Ano yung gusto nyong sabihin sa Panginoon ngayong morning na to? Sabi ni Ate Myra, yung isang via natin. Sa pagbukang liwayway, ako ay aawit ng walang humpay. Sulat. Yan. Kumbaga, the expression of our hearts ay dinadala po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon because we are created to worship God. Amen? Amen. So ngayon pong umagang ito, our topic for to this morning na pagsasalusaluhan po natin is hearing the songs from the Spirit. Hearing the songs from the Spirit. Yes. Sabi nga po ng Zephaniah, sa Zephaniah 2 ba yun, Ate Joanne? 3:17. 3. That He will rejoice over us with singing. Pero i-journey po natin na talaga bang naririnig natin yung awit ng kalangitan or awit ng banal na spirito. Selected key scriptures po natin is Psalm 40 verse 3, tsaka Ephesians 5:19. Sabi po doon sa Psalms 40 verse 3, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to God. Many will see and fear and put their trust in Him. He put a new song. Ang Panginoon pala, Ate Jo, ano naglalagay? Yes, siya. Siya talaga. Yeah, it doesn't come from anywhere else but from Him. But you know what? Ano lang po, konting inside story lang. Ang world, when they create songs, we always share this artist na napakagaling. Member ng isang grupo called Destiny's Child. Of course, yung pong iba doon ay naging Christians. Most of them ay kumanta ate sa church. Can you tell the They story? started sa church silang tatlo talaga. Si Beyonce, si Kelly, at saka si Michelle. Michelle. Yeah. But now, si Beyonce and si Kelly, they, sa world, si Michelle na lang natira as gospel artist. Yeah. Mm. So, familiar kayo kay Beyonce, di ba? So, meron siyang samang isang shinare sa media. Ano nga yung ate Joanne? Yeah. Nung nag-solo artist na siya, Yeah. ang sabi niya, she was named Sasha, Kuya Marlon. Sasha. Parang, si Sasha? sabi niya, whenever Sasha came into me, into my being, kapag magpe-perform na siya, parang presence siya na parang nagpo-possess sa kanya. Okay. And when she performs, she's totally a new person. Parang sabi niya, I cannot do it as Beyonce, but I can do all those things that I'm doing when I'm Sasha. Sabi niya. So parang she attributes all her performance acts, levels, ganun, to that being na nag-aana sa kanya. So sabi niya, after a performance and Sasha is parang wala na in her. Parang she couldn't imagine na magagawa niya yung mga bagay na yun. Biglang wala na, no? Biglang siya na uli yun. Hindi na Yeah, siya... but of course, alam natin it's not God. Yeah. Diba? Because her mga songs is not, worldly songs yung mga songs. Hindi lamang po siya. You can do also your research. Mostly sa mga... Kasi po, medyo babasa din ako ng about songwriting. Mostly sa mga songwriters, they have this source of inspiration. Sabi nga ayoko na lang magbanggit pero yung sikat na K-pop ngayon,
Ang Yeah. sabi raw ay ang producer nila, hindi siya nakakapagsulat ng kanta kapag wala siyang Yes, inspiration. wala siyang hindi yung creative producer nila. He cannot create music videos or anything for this K-pop band kapag hindi siya motivated ng anger. anger. So, May kanya-kanyang pinaguhugutan yung mga nasulat ng awit, especially sa world. Mamaya pag-uusapan pa natin yung mga songs further. Pero dito po, ang sinasabi ng psalmista, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to God. So maliwanag po na kapag ang Diyos ang nagbigay ng awit, it is a hymn of praise to our God. amen. Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and ano po? Songs from the Spirit. Yun yung topic. Sing and Yun yung make dapat. music to the Lord. Songs from the Spirit. Kasi yung verse 18 yan, Ate Joan, sabi dyan, be filled with the Holy Spirit. And then, speak to one another. So, kung yung mga artists ng world, merong nagpupuno sa kanila bago sila makakreate ng something. Tayo, kapag tayo napuspos ng banal na Espiritu, nag-uumapaw tayo sa pagsamba. Yan. Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through ano po, yun pa rin, psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And lastly po, sa Revelations 2:7, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Ilang beses binanggit po yung phrase na yan, whoever has ears. Pakihawakan niya po yung mga tenga natin ngayon po umaga. Ayan, meron tayo. Pero, Lord, we pray that open our spiritual ears right now. These ears. We dedicate these ears, Panginoon, in Jesus' name. Jesus. So, it is a sad fact. Ang sabi po dyan, we serve a God who communicates His people throughout the biblical history. Thumbs up nga po dyan. We serve a God who communicates. Nangungusap po ang Panginoon. In fact, sa Genesis chapter 2, nangungusap siya kay Adam tsaka kay Eve. Nakikita po natin, napakalaya nilang makipag-usap sa bawat isa hanggang sa nagkasala ang ating mga unang magulang. And then, nag-spread out po ang kasalanan. Sabi daw po, grabe kasama ang humankind. And then, nakakita ang Panginoon ng isang Noah. He communicates again to Noah. Sinabi niya yung kanyang plano. And then, here comes the great flood and the ark. And then, bumaba na sila Noah. Dumami uli yung mga tao. Lumaganap uli ang kasamaan. And then, nakakita uli siya ng isa. That is Abraham. I will make you a great nation. And then, lumaki na naman ang populasyon. Yung bansang Israel ay naging pagpapala. Pero sa pagdami nila, inalipin naman sila ng Egypt. Nakakita uli ng Panginoon ng isa. Si Moses naman. Kinausap niya. So sa buong biblical history, of course, there is Samuel, David. Yung progression po, lagi pong nangungusap ang Panginoon. Hindi po siya kagaya ng mga Diyos na bato or May kahoy. bibig pero hindi nakakapagsalita. That's it. So, hindi lamang po yun. Pagka sinundan natin yung progression sa New Testament, sa Acts 8:29, sila Philip, nangungusap ang Panginoon. Sa Acts 9, si Saul. So, mamaya po, medyo pag-usapan po natin yan. Pero ito po yung nakaka-excite. Hindi lamang doon sa patriarch sa Old Testament nagtapos yung pangungusap ng Panginoon. God sent His very word in the flesh to communicate with us. Dati naririnig lang ang Panginoon sa clouds, Ate Joanne. Thunders. Thunder sa Mount Sinai. Si Elijah sa still small Sa still voice. small voice. Pero ito, ang Panginoong Jesus The na, ang Word. Diyos, the Word became flesh. Wow. Nakaka-amaze. Amazing. Yun yung sabi sa John 1:14, no? We have seen His glory. Iba yun. Iba yung nakikinig ka lang sa telepono, hindi mo makita Kausap yung mo. kausap mo. Tsaka mamaya, andyan na siya sa bahay mo. O yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Opo. Sobrang hanga po kami sa inyo na you can endure na hindi magkasama kami ni Brother Marlon kapag ilang minuto lang di ko siya nakita. Oh. Ah. Ayun. So, baka po kayo makalimot. So,
balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ayan, yung John 1:14. And then sa Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Ang sabi po nung writer ng Hebrews, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and various ways. Pero sa verse 2, sabi po, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Yan. Amen. Pero hindi pa natatapos doon. Sabi nga ng mga commercial, but wait, there is more. Paano nung si Jesus umakyat na sa heaven? When Jesus ascended Ascended. into heaven, God didn't stop communicating with His people. Ano po ang next? He sent His Holy Spirit. His Spirit to communicate with us. At ngayon po, kasama natin ang banal na Espiritu. Wherever Palakpakan we nga po are, natin ng Lord. Whatever we do. We feel His presence. Kaya napakahalaga po na lagi tayong makinig sa pangungusap ng banal na Espiritu. John 14:26, basahin ko lang po. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you everything I have said to you. Ito po yung importante ting verse, John 16:13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you. Consistent siya doon, Ate Joanne. Teaching, guiding, reminding into all truth. He will not speak on His own. Jump ako dun sa binold ko dyan. He will glorify me. Alam po ninyo, we can glorify God with our talents, with our skills. But none can glorify God more other than the Holy Spirit. Kaya po sa JAL Church, number 1 na ini-invite natin ang banal na Espiritu dahil siya ang nakakaalam ano po yung makakapag-glorify sa Panginoon ng higit. Amen. Kaya po sabi sa Ephesians 5:18 to 19, kaya po tayo nandito. We are filled with the Spirit, and then we see that songs from the Spirit. Ngayon, sino po dito yung nakaranas na kapag punong-punong-puno siya ng presensya ng Panginoon, hindi niya mapigilang umawit. Kahit anong ginagawa niya, nasa CR, naglalaba, nagluluto. Kapag ramdam mo yung presensya ng Panginoon, awit ka lang ng awit. And hindi mo naman pinaplano. Yun po yun yung songs from the Spirit. Ini-stir up ka niya na umawit sa Panginoon. Yes. So, pero what's in a song po ba? Kumbaga, bakit songs from the Spirit, hindi other medium? Tingnan natin. Ano ba ang ibig sabihin? What is a song? Alam niyo po ba na merong 97 million songs na released digitally. Pero hindi pa dyan kasama yung mga songs na hindi digitalized. So I think it's 1 billion songs na. The song has the power to unite, to dictate, and to suggest. Kaya nga po sa mga jingles ng commercial, laging may Napaka-powerful ng awit. jingle. So pag-usapan natin, what is a song? A song is a short poem or other set of words to music meant to be sung. A short piece of music combines words, music, melody, or vocals. Ang song, isa po siyang tula na Nilagyan ng tono. Nilagyan ng tono. So, pag walang tono, tula lang siya, hindi siya song. That's it. Ganun lang pong kasimple ang song. Ngayon, jump tayo. Excuse me pa. Types of songs in the Bible. Maliwanag po ba yung PowerPoint? Thumbs up po. Kung readable naman po. Let's see. Yan, medyo maliit lang. Babasahin ko na lang po. Tutulungan ko po kayo magbasa. Medyo malabo lang po. Okay. 3 klase ng types of songs. Of course, yung pong Psalms, marami pa yung classification under it. Pero pag-usapan lang po natin yung 3 na ito po yung binanggit ni Apostle Paul. Psalms, number 1 na klase ng awit sa Biblia. These are biblical praises. Prayer and worship songs. The majority of our praise and worship repertoire are from the book of Psalms. From as the deer panted for. And then, bless the Lord, oh my soul. Psalm of David. Psalm of David, yan. And then yung next is hymns. Biblical doctrine-driven songs. Not considered as a scriptural psalm kasi walang hymn na makikita sa Bible. But
do contain scriptural and doctrinal truths Truths from the Bible. Ito po yung hymns, dito na somehow na-apply yung poetry, yung rhyming. Kasi pagka tiningnan niyo po yung Psalms, ito po ay medyo wala pa yung Wala siyang rhyme. Wala pa yung rhyme. Siyang Tama. order. Wala pa yung rhyme Pati construction. phrasing. Wala pa rin. Pero kapag pinakinggan niyo po yung Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all The words thy hands have made, I see the stars, I see the... roaring thunder. So, yung wonder, thunder, Yes. andun na. Then since my soul Yun. May rhyme na. Meron na siyang rhyming. Tsaka Hindi siya verbatim na Bible verse like Yes. Psalm, but it contains biblical truths. Yes. Halimbawa po, yung mga hymnals tayo na I love you, Lord. I love I love you, Lord. Meron pa. God, no. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. He paid the debt. And now I sing a brand new song. Amazing grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Sa maiksing song lang na yon na ituro yung doctrine of atonement. Meron po tayong utang na hindi natin kayang bayaran. Pero may nagbayad para sa atin. Kaya yung sumulat ng awit ay nakakaawit ng isang panibagong awit ng pagsamba. Yes, amazing grace. Kaya sabi niya, Amazing Grace. Of course, ang ating, sabi nga po, yung national anthem in heaven. Yes, He is Lord. He is Lord. Bakit siya Lord? He has risen from the dead, and He is Lord. Kaya in our worship, and every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Those are hymns. So, may rhyme, pero yung doctrinal truths nandun. May itinuturo pong doctrine. And next is yung, ito po, Songs from the Spirit. Biblical spontaneous praise and worship choruses led by the Holy Spirit. Ate Joanne, meron silang term dati sa Aurolio, na hanggang ngayon term nating mga JIL unique is, sa atin yan. yeah, melody of praise. Tayo yata yung church na mahilig mag-melody of praise. Ayan. Yun. So, you sing from your heart. It's a spontaneous worship. It's your new song to the Lord. That's songs from the Spirit. Naalala ko nung I think second or third morning prayer jam. Oh, yeah. Meron Yung- tayong song. First. First. Ano nga yung We song? pour out our love to you. Pour out our love to you, Lord. We love you. Pero yan ay nag-start dun sa pour out our love to you. Pour out our love to you. Pour out our love. Baga, nanggaling siya doon sa melody of praise, and then nagkaroon ng structure niled ng Holy Spirit para maging isang song. At ang alam ko po, ang bawat isa din ay nagsulat ng awit. Alala ko si Kuya Randy nag-submit sa akin ng kanya. Yung Yes. song na nabuo niya. Alam niyo po ba na yung mga songs na yan, napakasarap i-enjoy first with God. Yeah. Marami pong nagsesend sa amin ng mga awitin. Kung somehow, of course, masaya naman talaga pagka may bago kang song, tapos gusto mo kagad I-share. i-share, say, for example, sa congregation. That's very good po. Pero, one of the things na parang tinuturuan tayo ng Lord is to enjoy first with Him. Alam niyo po ba na yung pong banal na spirito bago yun ma-release or ma-share ni Sister Joanne sa MM? It's been 1 year na, Ate Joanne, tama? Yeah, that I'm enjoying the song in the presence of the Lord.
yung awit na yon. And then biglang all of a sudden si Pastor Joey, John, you have new song? Tapos na-awit ko po yun. That's the start po na release yung song. Very spontaneous lang po. That's it. It's a prayer. It's a prayer It's a song. prayer song. Mamaya, Most of the spirit songs po is prayers that you put words into it. Yung pag ang puso mo ay nag-uumapaw din ng panalangin sa Yeah. Panginoon ang gusto mong sabihin sa Kanya. And it becomes sweeter kapag nalagyan siya ng melody. Yun. sinong gumawa nun? Holy Spirit. It's the Holy Spirit because So- He inspires us to pray He put a new in song in my mouth. Romans 8:20. 8:28. 26. 28. He intercedes for us. Sa Book of Psalms, pagka, sabi ko nga po sa kanya kagabi, pansinin mo yung mga Psalms, mga ano siya eh, mga written prayer. Lord, have mercy on me, ganun. Tapos, who would have thought na, May tono pala siya. nung pong time ni In the David, tune of, In the Lily tune of of. the Valley. Nakita niyo po ba yun sa Bible? Maraming in the tune of, in the sa tune of. taas, yun. Yes. May mga maskil songs Maskil. na naturo niya ni Pastor Joey. Pag maskil song, yung song na somehow mayroong biblical significance, may tinuturo dun sa awit. Yan, masarap pag-aralan. So, songs from the Spirit. So, palagay po natin, why God communicate through songs? Number one, songs are easy to recall. Ang daling balikan, baga kapag sabi nga ni Pastor Joey, kapag merong, kaya ang move po sa Green Hills, yung lahat ng sermon ni Pastor Joey, Laging may awit na. laging may awit at nailagay sa isang awit. Kasi sabi niya, yung sermon ko posible makalimutan unless na nagsusulat yung nakikinig. Pero yung awit, kapag ang song niya is about the glory of our Lord Jesus Christ, nailagay niya, wala nang tulad mo at hihigit sa'yo, na ilagay sa awit. Ang dali niyang i-recall. Pagka sinabi pa lang yung title, Because there's pattern po kasi sa songs, ang mind natin, naghahanap ng pattern. Kaya ang bilis niyang i-recall. Yun yung power din po ng mga awit. yes, easy to recall, easy to memorize, easy to understand, ang daling intindihin. Kaya, Kasi sinisimplify niya yung essay. Ang mga awit, hindi siya, di ba, merong mga long paragraphs, short, phrases. So, ang dali niyang maintindihan. that's it. Kami po ay nasa basement ni Ate Joanne. Ang doctrine of soteriology ay isang kurso, pero kapag inawit mo yung he paid the debt, Yes. maiintindihan mo kagad. Ang nandun. iyong doctrine. Excuse me. And of course, easy to teach. Kaya po, iyan po yung mga bata, nursery rhymes. Yeah. Yan nauna. Noong bata pa lang, with Christ in my vessel, I can smile. at the star. Ang bilis niyang maintindihan ng mga bata. Alala po, pagka kami po nabiyahe, madalas tayong pinapakinggan si Salty. Kasi Sino dito mahilig kay Salty, the singing songbook? meron siyang isang gustong song namin. If any man come after me, let him deny himself. May sayaw-sayaw pa kami niyan, Pick up Kuya his Mark. cross and follow me Into to life life eternally. eternally. Deny yourself, pick up your cross, and follow Jesus. He is the way, truth, and life. Diba? Ang dali, di po ba? Na, yun yung verse na yun eh. Yung, if any man comes after me, let him It's in deny the himself. book of John. Di po ba, ang daling ituro. Now, pero bukod po doon sa song na madaling maintindihan, that's why, yun din po yung avenue ng Holy Spirit para Yes. mag-minister sa atin, para i-release yung pagsamba. And there is more to it po. Spirit songs are prophetic. Sabihin po natin, Amen. prophetic. Prophetic. Yan. Biruin po ninyo, nung isang scenario sa Mark chapter 12 verses 36, si Jesus ang nagsasalita dito. David himself speaking by the Holy Spirit declared, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet." Yan, kinote ni Jesus. It's a yung song in the book of Psalms. Psalms chapter 110 verses 1. So, ang mismo ang Panginoong Jesus, naniniwala siya na lahat ng Mga nakasulat awit. sa Psalms ay prophetic.
In fact, yung Psalms 22, yung verbatim doon, yung my God, why have you forsaken me? Pag binasa po ninyo yun, mangingilabot po kayo. Kasi lahat yon ay sinabi ni Jesus noon siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Ate Joanne. Yes. Ganun tinatanaw ng Panginoon, ka-prophetic, yung Book of Psalms. 2 Peter 1:21, for the prophecy never had its origin in human will, hindi po. But prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. At ito po, yung 1 Chronicles 25 verse 1. David, together with the commanders of the army, set apart some of the sons of Haman, Asaph, Jeduthun for the ministry of prophesying, accompanied by harps, lyres, and cymbals. There's an element, Ate Joanne, ng prophesying. Yes, pero yun nga yung sinabi din po namin sa inyo before, hindi yung sasabihin nila natin as worship leaders, thus saith the Lord. Hindi po eh. Ano yung prophesying, yung ministry of prophesying is they sing to the Lord in a prophetic way. Yung word of God nilalagay nila sa awit. Yun That's yung it. prophecy. Kaya po yung mga songs din natin, halos lahat naman ng songs po natin are all inspired by the word of God. Kaya that makes the song powerful because the word of God is in it. That's why it is already prophesying. Yeah. May mga instances po sa buhay natin na may pinagdaraanan po tayo, and then God will remind us a Of- specific verse, or God will remind us a specific song. Pag inawit natin yung awit na yon, it became alive to us. Sabi nga Yeah. po, yung pong word na Ate Joanne na right song, True. sabi ni Brother Eddie, It's that's very prophetic sa JIL because we're spontaneous worshipers eh. So, pag hiningan tayo ng pastor natin ng right song, that's very prophetic. Hindi nag-uusap si Brother Eddie at ang worship leader. Hindi nag-uusap yung pastor at ang kanyang worship team. Pero sa daloy ng banal na spirito, kaya every Sunday po may flow. Yeah. Pag tayo dumaloy dun sa flow ng Holy Spirit, makikita po natin nag-unite, nagiging tama yung mga ideas, and at the same time, the right songs na binibigay ng Holy Spirit. And then sasabihin ng pastor, yan yung in-impress din sa akin ng Holy Spirit. Yes. Amazing. May testify lang po ako kasi sa upper room, hindi po kami nag-uusap ni Brother Marlon ng songs na kakantahin or basta sa upper room kasi when you enter inside, you come as you are, and then minsan kami ni Brother Marlon, hindi talaga kami nag-uusap ng anong unang song ganyan. Pero nakakatuwa po sa Lord, kunwari siya yung nagli-lead. Ini-impress ng Lord sa akin kung ano yung song na next. Hindi ko naman sinasabi sa kanya, pero yun yung next song na kakantahin niya. So, madalas pong ganun. And nakakatuwa po ang Lord kasi it teaches us to follow the Spirit, the Holy Spirit, all the more in every time that we minister to Him. Yes. Can you lift up our hands po this morning? Nililila po ako ng Panginoon to pray. Hallelujah. Lord, we Hallelujah, pray hallelujah, that you release the hallelujah. prophetic anointing Yes, in sa bawat Jesus' worship name. team, Panginoon Diyos, that they will be sensitive, O God, to hear what the Spirit is saying currently po sa aming mga services, O God. They will hear specific songs, they will hear specific instructions, Panginoon. And Lord, we pray for your precious anointing to be upon us as we minister under the Yes. power of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. The Holy Spirit lang po talaga nakakagawa nun. Yung nangyayari sa stage, yung worship team, tsaka yung pastor, hindi chaotic, yung tipong hindi magkaintindihan. He's the God of order He's kasi the God of Kuya order. Marlon. Kaya po napakahalaga, yun, i-emphasize ko yung 1 Chronicles 25 verse 1. Yung prophesying accompanied by harps, lyres, and cymbals. So punta na po tayo ngayon dun po sa talagang topic natin na hearing the songs from the Spirit. Ang sabi po sa Psalm 22 verse 25, from you comes the theme of my, My praise, praise. in Oh. the great assembly before those Who fear you, I will fulfill. So yung my tema ng vows. ating pagsamba nang gagaling sa ating Panginoon. He Mm. puts a new song in our mouth. Number 1, marami pong klase ng mga awit na naririnig natin from the Spirit. Pero po, magte-testify po kami ng mga karanasan po namin
songs of God's wonderful presence. Of course, Psalm 16:11, in His presence there is fullness of joy. Yan po yung pinupunta natin dito sa Morning Prayer Jam. And every time we commune with God sa ating prayer closets. For you have made Him most blessed forever. You have made Him exceedingly glad with your presence. Yung presensya ng Panginoon has been translated to us through the power of the Holy Spirit. May sinasabi po nun si Pastor Joey na the most neglected person in the Trinity is the Holy Spirit. Yes. Kaya yun So din po somehow heartbreaking. yung nagbunsod kay Sister Joanne. Yes Share po, mo. nung shinare po ni Pastor Joey, nung narinig ko po yung phrase na yun na the most neglected person in the Holy Trinity is the Holy Spirit. So parang yung basag na basag yung puso ko because the Holy Spirit is the one that you commune with every day. Kasi Jesus is in heaven and He left His Holy Spirit sa atin. So ang kasama po talaga ng church or the head of the church is the Holy Spirit in our generation. So if He is not acknowledged, may mga churches daw po na nag-exist for the activities and programs Yes. alone, but not really led by the Spirit. Kaya ang prayer po natin, ang bawat service natin is truly to be led by the Holy Spirit. Kaya po nung bigla na lang pong bumukal po yung verse po yung una kong isinusulat ko po siya sa notebook ko while I am singing it. Maybe it's a prayer song lang talaga siya nung una, Ate Joanne. Yes. Or prayer na, mahilig po kasi siya magsulat ng prayer sa kanyang journal. Kinagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Let's lift up our hands to God. Let's sing, Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais. And the presence of the Lord is in our midst. Hallelujah! Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Lord, forgive us, Panginoon, sa mga pagkakataon na Ikaw po ay aming nabaliwala, Lord. Na kami po ay sumasamba, hindi namin kinoconsult ang inyo pong leading. Dinadaan po namin sa aming galing, sa aming pong kakayanan. Patawad po, Banal na Espiritu po. Sa mga pagkakataon, hindi ka po namin naigalang, Panginoon. Dito po sa Morning Prayer Jam, wala po kaming ibang nais parangalan, kundi ang aming Panginoong Hesus sa pamamagitan mo, O Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Please. Sa pangalan ni Jesus. Meron pa rin isang instance si Ate Joanne na kasi po, ang lakas nung presensya ng Panginoon hanggang sa backstage, hanggang sa may mga curtains, Nagtuturo po si Pastor Joey ng isang sermon, and then I was at literally nasa back po ng stage, sa likod ng tarpaulin ng Green Hills, yung pinagsushowan po ng screen. Doon po kasi yung pwesto namin ni Brother Marlon, kasi po punong-puno na po sa MM, so wala po kaming ibang pwesto, so naka-Indian seat kami sa likod, sa sahig. So while I was listening to Pastor Joey's preaching, patapos na po yung preaching. So, bigla ko pong narinig ang Holy Spirit na sabi niya sa akin, ayoko pa matapos, anak. Ay, gusto ko pang magtuloy-tuloy yung atmosphere na ganito. So, bigla ko pong naawit sa Lord, you are welcome to move. You are welcome to stay. You are welcome to change our lives. Fill our hearts. siguro po
po kaya po namin ito testify ngayong umaga to encourage each and everyone. Huwag niyo pong ibaliwala lahat po ng awit ng banal na Espiritu na binibigay po niya sa inyo. May it be a line. Doon po minsan tayo sinusubok, may ibibigay sa ating isang linya or dalawang linya ng awit. Tinitingnan ng Panginoon, gaano ka ka-excited to sing that song to Him. Kahit ba dalawa lang yun, you're welcome to move. You're welcome to stay. You are welcome to move. Maring doon lang mag-start eh. And then, the Lord will supply the rest. Amen. Ganun pong ka-amazing ang ating banal na Espiritu. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. He's moving in our midst. Kahit pa tayo nasa Zoom. Hallelujah. Number 2, songs of God's healing. O Lord my God, I cried out to you and you healed me. Sabi sa 103, sabi po ng psalmista, who forgives all your sins. and heals all our diseases. Madalas ko na po ma-share yung kwento ng Diyos ng Himala. Meron akong karamdaman na hindi gumagaling sa pisngi, mahanginan ng electric pan, napakasakit. Every 10 minutes po, yung pisngi niya. Sumasakit po yung buong face niya. And ang diagnosis po ng doctor is trigeminal neuralgia. It's a disease in the nerve na incurable. So all we can do is just endure and pray for that. And then one day po, habang namamalipit po siya sa sakit, biglang akala pa ni Pastor Joey, masakit lang yung ipin niya. So parang sabi lang ni Pastor, be healed in Jesus' name. Yun lang. Yun lang po yung sinabi ni Pastor. And then suddenly, the pain was gone. And yun po yung nakaka-amaze na power ng Panginoon. Hallelujah. That He can do wonders in just a simple prayer and mawala yung incurable disease. Tsaka Ate John, ang tanong ko nun, Lord, bakit napakasakit nito? Munti ko na nga, Lord, bakit ako? Yeah, kasi po yung ano po ng mga merong trigeminal neuralgia, because it's a lifetime disease. Yung iba po sa kanila, nagpapakamatay. Nung ni-research ko po, pag may gantong sakit ba, ano nangyayari? So nakita ko po, halos karamihan po na nagkakaroon ng ganong sakit, dumadanas ng depression, and yung iba po nagsisuicide because they cannot endure the pain anymore. Isipin niyo po, every 10 minutes natutulog ka, hindi ka Ganun na po. makatulog, masakit talaga. Sobrang Madalas sakit. po akong puyat noon. Pero alam niyo po ba mga ka-morning prayer jammers, after that scenario, na yung it's one thing po kasi nakakarinig tayo ng mga healing stories eh. It's another thing pag sa'yo na nangyari. Ma-amaze ka. Grabe, instant healing. Nawala talaga. And then, minemeditate ko po yung healing na yun. Isang morning, nasa Besme po kami. Doon na yung, Ikaw ang Diyos, Himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Lord, release your healing upon each and every one of us, O God. Ano man pong sakit karamdaman, Panginoon, continue to heal, O God, in Jesus' name. Let your healing flow. Ikaw ang Diyos ng himala. Kaya po nung nagkaroon uli ako ng isang weird na disease, sakit, kalahati ng katawan ko namamanhid. Parang, Lord, bibigyan mo po ba uli ako ng awit because of this? Kasi kung ang kapalit naman nun, I mean, for God's glory po, kapag every time na aawitin po yung Diyos ng Himala, I agree, we totally agree with them sa panalangin, na yung naranasan ko, maranasan din nung umaawit. Amen. So kako kung, ito, nakailang MRI ako, CT scans, kalahati ng katawan ko namamanhid, yung kaliwang kamay ko na pampiano, hindi ko ma-play. And lo and behold, sa hospital, doon po na ipanganak yung ako'y mananalangin, mananampalataya, sa gitna ng suliranin, ako'y magtitiwala. See the power of the Holy Spirit. Yung nasa hospital bed lang po kami noon, kakatapos lang pong Sunday service online. Kakatapos lang po namin mag-lunch, and I really heard the Spirit singing that song. Sasabihin po namin ito diretsuhan sa inyo, narinig lang po namin yung mga awit na yun. Kaya po, minsan pagka nailalagay yung pangalan, talaga sabihin, Holy Spirit. Hindi. Yeah, Kasi we do not take credit.
Narinig it's lang the po talaga Lord. namin, halos buo na yung structure. So yun po, Songs of God's Healing. Number 3, Songs of Prayers and And Faith. faith. Nanaginip po ako isang araw na ito po yung sinasabi ko po na kapag ka yung communion mo sa Holy Spirit talagang you treasured it with all your heart. May isang panaginip po ako na I hear a large crowd of kabataans. Ewan ko po kung natatandaan niyo yung vision casting natin. Huling vision casting sa Norsagaray, Bulacan. A few weeks before that event, nanaginip po ako. January. And then I hear this song na inaawit ng lahat, parang ang kaboses pa nga ni Chris Tomlin yung ano. It is your presence that makes the difference as we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, oh, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, Holy Spirit, dwell in us. Buong chorus na panaginipan ko po. Shinare ko kagad sa kanya, may narinig akong song sa panaginip ko, ang saya-saya. Pinlay ko sa kanya, and then, nung habang nagfo-flow na po kami sa spirit, kasi chorus pa lang chorus pa lang, Holy Spirit, dwell in us. So, mamaya, kanta kami. Mamaya, ayan na, we will not go without you. Kasi, We read Exodus chapter 33. 33. Noon, after we read Exodus 33, ang sabi po ni Moses doon, Lord, if you will not go with us, yun. so parang, Lord, kung hindi niyo po kami sasamahan ngayong taong ito, we will not go anywhere without you. It's difficult. Life is difficult without you. That's a prayer song po, mga ka-morning prayer jammers. Like po sa Book of Psalms, we encourage you po to really meditate. 150 Psalms po yan. Masarap pong basahin, i-meditate. And tingnan po ninyo, kasi lahat yun nasasalamin yung buhay. Sinasalamin nun ng buhay ng bawat isa. Yung buhay natin ngayon ay kagaya din ng buhay nila. Pero as true as it is, grabe po yung pagpapahalaga nila sa prayer. Sinusulat yung panalangin at sa pagsamba. Sinusulat din yung pagsamba. Kaya in point, naging awit po siya. May mga prayers po ba kayo ngayong umaga na nais po ninyong i-express sa ating Panginoon? You know what? The moment that the Holy Spirit anoint that prayer, baka po isang araw, yan na po yung inaawit po ng congregation natin. Let's take time to write those prayers. So, sa ating pong pagtatapos, practical tips lang po, how to hear the songs from the Spirit. Una po, be sanctified. Ang Panginoon ay nagpapahayag sa isang consecrated vessel, gaya po madalas sabi nila Brother Eddie, na Pastor Joey. Kapag meron po mga kasalanan, minsan po napuputol yung Communion. kasi po nag-grieve ang Holy Spirit sa kasalanan. Kaya po, he's a perfect gentleman. Pero He still convicts us in our sins. Kaya yung pong araw-araw na, Panginoon, linisin niyo po ako. Baka may nagawa po ako kanina, Panginoon. Sabi nung salmista, do not take your Holy Spirit from me. Lord, create in me a clean heart. Kasi ayaw mawala ni David yung awit. Yes. That's Open my mouth that I may sing. That's it. And number 2, be sensitive and attentive. Naalala niyo po yung sabi, yung pong instance na si Samuel, bata pa lang, tinatawag na ng Lord. Samuel. Akala niya si Eli. Eli. Yun po this is a picture na talagang gustong mangusap ng Panginoon. He speaks to us. So yun, be sensitive and attentive. And again, sabi nga po, write everything. Yeah. And number 3, be patient to wait. Ayan, I waited patiently for the Lord. So,
doon po sa context ng Psalm 40, doon yung He put a new song in, In my my mouth. mouth. Meron talagang something. Nauna muna yung I waited. And then saka yung He put a new song. Parang pag nakita ng Lord that you're interested, That's it. 'di ba? Parang si Moses, 'di ba nakita niya yung burning bush. When he came nearer, saka siya kinausap ng Lord. It's also the same thing with us. Kasi ang Holy Spirit naman, 24/7, lagi natin siyang kasama eh. So, kapag ka nakita ng Lord na we are into a really deep communion Pag with Him, interesado tayo interested talaga. tayo. Kasi pag interesado give it. tayo, hindi mo mamadali ng isang bagay. Kaya sa quiet time, ramdam ng Holy Spirit pag kami na madali mo. So sabi John, be patient Medyo to wait. guilty tayo dyan minsan. That's it. Minsan, Ang daming bagay sa isip niya. too busy ang ano natin, pero lagi pong may kapalit. Yung riches ng makukuha mo in patiently waiting upon the Lord. Amen. And lastly po, how to hear the songs from the Spirit, be filled with the Holy Spirit. Wala pong ibang paraan na maari po tayong maranasan yung pong awit ng banal na Espiritu, kundi tayo po ay patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu. Tayo po yung lahat ay yumukot pumikit. Let us sing this song, O sweet Spirit. O sweet, sweet Spirit, flow in this place. Yes, Lord. O sweet, sweet Spirit, flow in this place. You are welcome to move. You are welcome to move. You're welcome to stay. You are welcome to change our lives. Feel our Hands lifted up, you are welcome to move. You are welcome to move. Fill us, Holy Spirit, today. Oh, fill us, Holy Spirit. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Fill us today. Hallelujah. Lord, open our ears, O God, that we may hear the songs from heaven, O Lord. Open our ears, O God. We invite you in our lives, O God. You are welcome, Holy Spirit. Creating us a clean heart. Oh, make Give us us the worthy right in your spirit, sight. Lord. Hallelujah. Change us, O Lord, in your presence. Hallelujah, Jesus. Change us, Lord, in your presence. Pwede po tayong pangunahan ni Sister Sel para po panalangin po ang ating po mga Ate worship Sel, team Kuya Shelly. na patuloy pong punuin ang banal na Espiritu Sunday after Sunday. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We give you praise, Lord. We give you all the glory and the honor. Yes, God. Maraming pong salamat, Dakila Ama, sa lahat ng mga itinuro mo po sa amin, Holy Spirit. Salamat po dahil pinupuno mo ang aming mga puso ng kagalakan na ikaw ay lalo pa namin makilala sa malalim at personal pa na kaparaan. Yes, God. Lord, alam po namin na ang bawat mga bagay na ginagawa po namin hindi po nawawala ng kabuluhan sa iyong harapan. Yes, God. Salamat po na mayroon pong ganitong gawain, Lord, na kung saan ay malayang na itataas ang iyong pangalan sa buhay ng mga jam ministers, Lord, lahat ng mga worship leading team, Lord, na ginagamit mo. Hayaan mo, Lord, na kung paanong nararanasan po ni Brother Marlon and Sister Joanne, Lord, ang presensya mo every day of their lives, Lord. Patuloy mo rin pag-umapawin, Lord God, ang kagalakan ng kanilang mga puso na makapaglingkod pa rin po sila sa inyo. Maranasan po nila ang malayang pagkilos ng presensya mo sa kanila pong mga buhay. At lagi mo po silang i-empower, Lord, ng mga bagong awit, Lord, na ilalagay mo sa kanilang mga puso na magiging daan upang malaya nilang maranasan ang pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat. Inspire them, Lord, to love you more.
Inspire them, Lord, to seek you more with all of their hearts, Lord God. And that your presence will always dwell upon each one of them. Maraming pong salamat. Punuin mo ang puso namin ng kagalakang parangalan at papurihan ka sa araw-araw po ng aming buhay. At ang kagalakan na lagi kang maitaas sa lahat ng bagay na aming gagawin. Indeed, Lord, that everything that bring pleasure to you is indeed an act of worship to your people. We honor you, Lord, for today. We worship you, Lord, with all our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's just sing this song. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw ang Lord, special prayer po, Panginoon, para sa aming mga morning prayer jammers, O God. Precious Holy Spirit, continue to open our ears and may we be more sensitive to your leading, your guidance. Especially, O God, we know and we believe that you are communicating to us through songs, Panginoon. You have given us the ability to sing, to play our instrument. Lord, we pray, O God, sa mga nandito po, Panginoon, and even sa mga worship team that we represent, allow us to be the perfect host to the Holy Spirit. We need you. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord. We need your Cannot do guidance. anything apart from you. And Lord, we pray, Panginoon, gabayan niyo po kaming patuloy, O Diyos, as we serve you, O God, knowing, O God, that you alone knows what glorifies our Lord Jesus Christ. Yes. We want to lift the name of our Lord Jesus Christ higher and higher. In Jesus' Yes, name. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, bless our brethren, Panginoon. Nakasama po namin whatever their petition today, O God. Katagpuin po ninyo, Panginoon. Lord, you know them Yes, God. inside out. Lord, kilala niyo po sila, Panginoon. Lord, touch them. Let your presence always surround them. Lord, keep them all safe. O God, at kanilang buong pamilya, Panginoon, bless their coming in and their going out. Let your protection, your presence, your power, your provision, Father God, be upon them, especially your peace, Lord. We thank you, Lord, for this morning. We love you, Lord Jesus. We love you, God the Father. We love you, Lord, Holy Spirit. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, precious Lord Jesus. Lahat po ng mga prayers natin, sulat po natin, treasure that, lahat po ng mga words na binibigay po sa atin ng Panginoon, even words of wisdom and revelation ay sulat po natin. Maaari pong gamitin ng Panginoon yung po mga letra na yan. And again, don't forget po yung pong tatlong names na kinuha po natin kanina. They will be our covenant prayer po sa buong linggo. Yan. Yay! So, ang bawat isa po ngayon ay ini-invite na po namin na mag-open ng camera. Pwede po mag-unmute. Kasi magpipicture na po Kasi tayo. magpipicture na po tayo. Ayan, napakagaganda at napakagagwapo ninyo. Ano na ni Ate Joanne May yung... baby tayo. Oh, si baby. Hi, baby! Smile, please. Smile, everyone! Tag-tag na lang tayo sa Facebook mamaya. Ingat po sa mga nasa biyahe. Ingat po sa pag-drive. Sign up po tayo sa upper room. Let's minister to the Lord in prayer and worship. Yes. Yes po, salamat po. Thank you po. Thank you so Salamat much po. po. Panalangin Wow. natin Thank you po. ang God ating bless. devotion. Toward the 2024. Yan. Kita-kita po God sa bless worship everyone. po. God bless po everyone. God bless. See you on next Thursday. Shalom, shalom. See you next Bless you Thursday. all. God bless po. God bless po.
Have a blessed day po. Thank you. God bless. Thank you din po. Upper Room 24/7. Sign up po Yes. tayo. And Worship Symposium 24/7, July 24. God bless po. Hallelujah. God bless. God bless po from Calgary, Alberta. God bless you From more Calgary, po. Alberta, God bless po. To Ingat God po be the dyan. glory po. God See be you the next glory. Thursday. Bye po. Sige po. Thank you We're po. ending God Zoom bless. in 5, 4, 3, 2, 1. God bless you more. See you on next Bye-bye. Thursday. God bless. Love.